Mahigit isang taon nang hindi nagagamit ang air quality monitoring equipment sa Malabon City. Pansukat ito ng dumi ng hangin. Pinapasukan daw kasi ito ng tubig at 3 beses nang inayos dahil dito. Galing ito sa Environmental Management Bureau, National Capital Region o EMB. Pinili ng Department of Environment and Natural Resources ang aparato noong 2013. So ito, nire-restore namin to. Kasi nagkaroon ng problema rito sa station, nasira yung taas. So nagkaroon ng cause ng water leaks dito, dito pumasok yung mga yan. Para hindi masira ng tuluyan yung analyzer natin, pinulat natin. So hanggang sa ma-repair natin to. Inayos na ng EMB, NCR ang aparato nitong Enero. 2013, nasa Malabon Polytechnic Institute na ang aparato. Pero may problema ito sa internet connection, kaya atrasado ng ilang araw ang naibibigay nitong impormasyon. Yung interconnectivity kasi ay problema yan dahil ang gamit po namin ngayon ay broadband. Bigla lang naman po siyang ma-offline. Pero the storage of the data is still there. Nandoon sa monitoring station. Pwede natin mariretrieve. Tapos yung pagbabato lang ng data ang naapektuhan na pwede nating ma-delay because of the internet connectivity. Disyembre 2015, inilipat sa EMB-NCR ang pangangalaga nito. Marso 2016 ay nagtayo ng bagong gusali sa paaralan. Dahil dito, hindi muna pinaaandar ang aparato. Hindi kasi ito pwedeng ilagay malapit sa isang gusali. Unexpected po kasi yon. Dapat si Malabon din noon, in fairness naman sa NCR, dapat sinabi na nilang na may future, I don't know kung nasabing may future expansion doon or construction. Wala tayong magagawa kasi nakikilote lang tayo eh. Pero hindi pa rin ito ginamit dahil noong Mayo 2016, natuklasan ng EMB-NCR na may butas ang bahay ng aparato. Wala naman daw itong depekto nang tanggapin ng ahensya. Pinalitan ang bahay ng aparato. Galing sa EMB-NCR ang mahigit 30,000 piso na ginastos sa pagpapalit ng lalagyan nito. Bukod pa ito sa halos 3 milyong piso na ginastos sa pagbili ng aparato. Hindi ayos ang aparato ng pinuntahan ngayong Enero ng EMB-NCR. Electrobyte Environmental Concerns Corporation o EECC ang supplier ng aparato. Rehistrado ito sa Securities and Exchange Commission mula pa noong taong 2000. Sila ang supplier ng air quality monitoring equipment sa EMB mula pa noong 2003. 4 na beses nang bumili sa kanila ng aparato ang EMB. Sa kontrata ng EMB at Electrobyte, hindi kasama ang gastos sa pagpapaayos ng aparato. 1 taon lang din ang warranty ng mga parte ng aparato. 2 hanggang 3 taon naman para sa labor. Ayon sa Electrobyte, binibigyan nila ng tulong ang EMB-NCR. Kulang din daw ang pagsasanay na ibinigay ng Electrobyte sa mga teknisyan ng EMB-NCR. May training naman pong binigay ang central office. So, through the supplier. So, ang nag-ano lang dito, kung ang gusto sana ng region ay talagang comprehensive. Yung in detail, up to the troubleshooting, katulad namin, first time mag-handle ng region namin ng ganitong technology. So, we really require the technician to undergo training. So, hindi naman po kaagad-agad makukuha yan sa isang upuan. Kaya sabi namin, thorough trainings and capacitating the technician ay isa must para to further improve the monitoring system, the monitoring station na ina-handle nila. Ayon sa Electrobyte, nagbigay sila ng training tungkol sa kanilang mga aparato
at tuloy-tuloy raw ang kanilang pagsasanay sa mga teknisyan. Bukod sa aparato na nasa Malabon, ang aparato sa Pasay ay may problema rin. 2013 ito inilagay sa compound ng isang airline company. Halos 3 milyong piso ang bili sa aparato. Disyembre 2016 ay nakitang may butas ang bahay ng aparato. Wala pa raw katiyakan kung kailan ito aayusin. Ang nire-request lang po namin, dagdagan sana yung aming maintenance and operating expenses. Kasi yung 300,000 as per our experience last year ay hindi talaga siya sufficient kasi it's more on the consumables lang. Pero yung pagpagawa natin ng shelter, pagpaano natin, ay hindi kasama doon. May 17 aparato na panukat ng kalidad ng hangin ang EMB-NCR. Tigi isang aparato ang nabotas, San Juan, Mandaluyong, Pasig, Makati, Pateros, Parañaque, Las Piñas, Taguig at Malabon. 2 naman na aparato sa Caloocan, Muntinlupa at Marikina. 2.8 million pesos ang halaga ng bawat isang aparato. Halos 50 million pesos ang gastos sa lahat ng aparato.